May buntag katong tanan. Our gospel talks about Jesus with his disciple enter the house and try to eat. It is natural to our family to be worried. Mabalaka sila kung asa ta samot kung wala ta nanangid, kung asa ta moadto, especially kita mga under pa sa atong ginikanan, dapat manangit ta aron makabalo sila kung asa ta. So just like kita mga anak sama nako is part gyud nato nga kita anak nga manangig kita sa atong mga ginikanan aron dili sila mabalaka og di sila mahadlok kung asa ta or basig maunsa ta. Unta dili ta masuko kundi ta tugtan kung asa ta moadto because our parents knows best for us. Pero I believe that our parents dili gyud 100% na kita masaligan, especially na naapata sa poder sa atong ginikanan. So ang atong parents is masabtan kung ato gi siya masabtan is atong parents dili gyud na musalag gyud sa ato 100% kay lagi basig maunsa ta or na may tabo sa to nga dili maayo. Nag-ingon sa Ephesians 6:1, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." So kita mga anak dapat mo-obey ta sa atong mga ginikanan, dili lang sa atong ginikanan, especially sa atong mga leaders sa atong simbahan, especially sa kita mga ministers nga atong mga leaders sa kung asa ta nga mga ministers sa acolyte, sa banda, usher, clergy, dapat gyud ta mo respeto sa atong mga leaders kay sila man ang gibutang sa Ginoo dana nga minister. Jesus' family says about him that he is out of his mind. Why is the family of Jesus saying that he is out of his mind? So ngano nakasulti man ang mga family ni Jesus nga he is out of his mind? Kung sa English sa Bisaya pa mura siya nabuang. Unsa ka ang yang feeling ni Jesus sa pagkadungog ato nagignan siya? Maybe basig nalipay siya, nasuko, naulit, or basig gisapot, or nagmahay siya sa iyang pamilya, or nagdumot. We all know that Jesus is the perfect living in this world. Sa gingon pa sa itong mga pari, he is 100% man and he is 100% God. For me, ngano naignan si Jesus nga he is out of his mind because the family of Jesus failed him to understand. So wala sila kasabot kung unsa gyud ang katuyuan ni Jesus nganong naa siya sa kalibutan. They thought that Jesus doing is not good, or maybe nasuko sila kay basig si Jesus wala ni kaon sa insakto nga na oras, nagpasagad lang or nagpapasmo. I believe that the works of Jesus is the will of God. Jesus know that he is doing good and all of his doing can glorify God. We all know that Jesus began his ministry at the age of 30 sa gingon sa atong mga pari, and Jesus died on the cross at the age of 33. So kung gusto ta kung natay tanawon nga ang tao nga murag kuan siya murag devoted siya sa iyang ministry, so kita mga ministers ang akong maingon is dapat mutanaw ta sa life ni Jesus kay tsada gyud niyang life experience as a human kay yag yung na feel nga kung sa gibation sa tao, or kay si Jesus gani gibati siya kapoy kanang gutomon siya giuhaw, so tanan nga kuan sa tao iya kanang naagian. According to 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Sa Bisaya pa, busa kung mukaon kamo o mo inom o magbuhat sa bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasalingog sa Dios. So kung unsa man atong buhaton mga ministers or nagunsa ka dia or nanghinlo, nanglaba, nagskwela, nanarbaho, or unsa pa natong gibuhat, dapat ato kining baton sa kahimayaan sa atong Ginoo. Matawag nato si Jesus na usa ka perpekto na sulugoon sa Ginoo. Wala niya gisupak ang kabuton sa Ginoo, iya kining gituman. Wala tay mabasa sa Biblia na si Jesus na wala niya gituman ang sugo sa iyang amahan. Wala siya nagreklamo, wala siya nagbagulbol, iya kining gituman ang tanan sugo sa iyang amahan. So kabruta nga magson nga si Jesus is a perfect living nga tao og
o siya ang 100% nga perfect nga example sa ministry. So kita mga minister dapat ako ta mag-encourage nga dili ta masuko or magbagolbol kung unsa ang giingon sa atong mga leaders sa atong simbahan or sa atong mga leaders sa atong mga ministry kay basig ilan ang gibot para sa atong ikaayo. Kita raman tao ang magreklamo, magbagolbol. So mo angkon ko na ako isip nga ministry is mo reklamo gyud ko magbagolbol or magwan kay ngano kay kapoy ba kana sabi for example kana ikaw ra isa kana manghinlo sa ako live mubatay ka kapoy pero ugonta nga maato na or maako ni siyang ma-overcome nga dili ko magbagulbol magreklamo sa leader o unta ako ni button para sa kamayaan sa Ginoo. Kung kita ang naignan ato na he is out of his mind sa atong pamilya, I'm sure mo react ta bisag masukot tali ta ditso or maingon ta nganon nakaingon man ka ana kablo day ka sa akong gibuhat or maglain na atong daong. So what if sa atong ebanghelyo nato nadungog nga ang atong family gignan ta nga mura magagnabuang kay kuan di ka mo conscious sa oras so monsa ka atong bation na basig malago talita nila or masuko or ato na silang snaban or dili na nato sila pansinon. We are not like Jesus na perpekto na tao. Ang kita masayop o kita naisala, but it doesn't mean na magpakasala na lang ta permi. Kay tao raman ta, makasala na lang, ato na lang tuyoon na makasala. So it doesn't mean na tao ra ta, tuyoon ato makasala. O dapat ang kanang sala is ato na siyang likayan kay dili na siya iya sa Ginoo. Kabluto ang mga igsoon na ang sala dili iya sa Ginoo kang Satanas na ang sala. But salamat sa Ginoo tungod sa indakong kaloy sa ato ugugma yang gipadala si Jesus aron maluwas ta. So salamat sa Ginoo tungod sa indakong kaloy ugugma yang gipadala si Jesus Christ aron maluwas ta. Nagingon sa Bible sa John 14:6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kung sa Bisaya pa, si Jesus mitubag. Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto kung dili muagi kang Jesus. So, therefore, Jesus is 100% man and 100% God. So, dili nato makumpara ang atong kaugalingon nga ay dapat abaton ako si Jesus. Yes, mao to si Jesus pero dili ginato siya malaban kay si Jesus is sa akong giingon, Jesus is 100% man and he is 100% God. We have different journeys sa kalibutan, but kung kabalota na kini ang atong giagian makamaayos sa ato ug sa Ginoo ug makapahimot kaniya ato kining padayon ug dili na undangon. Maybe in his time that he started his ministry, Jesus has no time of his family. He focused his ministry than his family. Or maybe he has no time of himself to enjoy. So, kabluta mga igsoon na Jesus began his ministry at the age of 30. So, dana nga time, mas giuna niya yung ministry, mas giuna niya ang pagbuhat sa katuyuan sa iyang amahan kaysa sa iyang kagalingon. Sa katapusan, we cannot blame other people na maignanta sa di maayo because according to our bishop, walay Kristiyano na wa niagi og paglutos og pagsulay. Kung wala sila kabalo sa atong gibuhat, kung kini makamaayo og makahimaya sa Ginoo sa ato kining padayon og ipalambo. As a minister sa Ginoo, kita mga acolyte, dance, clergy, kung asa ta nga ibutang sa Ginoo nga ministry, we should remember always na kini atong pagsimba o pagpractice o atong mga bulaton wala kini nasaya because God sees everything and He deserves our excellence, effort, overall na atong gibuhat. We should do it for the glory of God. May muntag ka natong tanan.